Napaangat ang mukha ni Mike sa pagkasubsob sa braso niyang nakapatong sa ibabaw ng pang-opisinang mesa. Sa ganong ayos siya naabutan ni Ami, na nakapasok sa opisina nang hindi niya namalayan. Tumango siya. Nagpilit siyang ngumiti. Gayunpaman, ipinagtapat niya sa sekretarya ang tungkol sa pag-split nila ni Sandra sa pagsusosyohan. Ami, ngayon hindi ko nakasosyo si Ma'am Sandra mo. Payag ka pa rin ba dito ka magtrabaho? Ibig niyang malaman. May sarili na siyang talir. Kung sakali bang kunin ka na niya sa akin, payag ka ba? Hanggat gusto mong dito ako magtrabaho. Walang gatol na tugon ni Ami. Hindi ako aalis dito. Kapag pinilit niya ako, sasabihin kong dito na lang ako sa iyo. Salamat, Ami. Sabi niyang ngumiti rito. Magko-concentrate na lang akong mabuti sa trabaho ko. Mabuti na lang. At nataong tapos na kaming maghatian ng naging profit namin bago nangyari ang lahat. Masayang masaya siya nang dumating kanina. Parang nagtatakang sabi ni Ami. Akala ko'y okay na ang lahat. At nagkabalikan na sila ni Nick, Ami. Ani ni Mike. Yun ang dahilan kaya masayang masaya siya kanina nang dumating. Ano? Napamulagat si Ami. Siraulo talaga yun si Ma'am. Pagkatapos siyang lukuhin ng lalaking iyon, nakipagbalikan pa rin siya doon. Wala tayong magagawa. Napakaswerte talaga siguro ni Nick na iyon. Napailing si Ami. Akala ko pa naman ay nagkakaunawaan na kayo. Lalo na nga't panay ang pagdi-date ninyo lately. Strictly business lang pala para sa kanya ang lahat. Sayang. Bagay pa naman sana kayong dalawa. Nakadama siya ng irony sa tinura ni Ami. At pagkapahiya. Dahil nga siya'y umaasang isang araw, ay magkakaroon sila ni Sandra ng ugnayan higit pa sa pagbibisnis lamang. Ngayon niya naalalang muli na nakababata niyang si Rufa. Kahit mukhang gaga at laging lasing, ay sa kanya naman nakasentro palagi ang atensyon nito. Hindi na iwasan ni Mike ang paghambing sa isip niya at maging sa kanyang puso, sina Rufa at Sandra. Masayang masaya si Sandra sa pagkakabalikan nila ni Nick. Ganoon din sa pagbubukas ng kanyang bagong talir. Mga walk-in customers lang ang natatanggap niyang patrabaho. Ngunit naging profitable agad ang kanyang operasyon. Palibhasay nga'y natuto na siya sa talyer ni Mike. Ngayon, kahit nadagdagan ang kanyang mga negosyo, ay higit kaysa dati ang atensyon na maibibigay niya sa kanyang nobyo. Pagkat mas malaki na ang panhik sa kanya ng pera, makakakuha na siya ng mga swelduhang tagapangasiwa. Ang pwesto ng auto parts ay inaasa lamang niya sa kanyang kapatid na sina Lani at Carla. Hindi na niya problema ang towing service business niya, pagkat may nakuha na siyang pagkakatiwalaang tagapamahala roon. Ang konsentrasyon niya ay nasa bagong talir. Natuklasan na niya agad kung saan mahinang lugar naguhukay ng ginto ang binata. At ito lang naman ang pakay niya roon. Kaya gusto niyang ipasundo si Mike tuwing hapon mula sa mga lugar na pinupuntahan nito. Gusto niyang malaman kung saan kumukuha ng mga patrabaho ang binata. Hindi na magtatagal. Baka kumuha na rin siya ng mga patrabaho sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi na siya aasa lang sa walk-in customer. Marami talaga siyang natutuhan kay Mike sa practical side ng negosyo. Maaaring mahina sa formal na pamamalakad ng negosyo si Mike. Madali itong magtiwala sa tao. Ngunit, kabisado na ng binata ang aktwal na mga paraan para mapatakbo ang isang talyer ng mas kumikita. At ito ang pinakaimportanting bagay na natutuhanan niya sa loob ng nagdaang mahigit 6 na buwan bilang financial partner ng binata. Love, kailan ba tayo magpapakasal? Tanong ni Nick sa kanya. Isang gabing pauwi na sila galing sa pamamasyal. Nasa sayo yan, ani ni Sandra. Humilig siya sa tagiliran ni Nick. Pero ayoko naman magpakasal tayo ng basta-basta lang.
Gusto ko in grande. Pero kung gusto mo nang makasal na tayo, kahit simple lang. No, ang gusto ko ay in grande. At dapat lang no. Anong sasabihin ng mga parents at mga friends ko kapag hindi na iiba ang kasal ko sa karaniwan? Hinaplos ni Sandra ang pisngi ng nobyo. Love, talaga bang ako lang ang mahal mo? Mabilis na hinalikan siya ni Nick sa pisngi. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang talaga ang mahal ko. Dinukot nito sa bulsa ng pantalon ang isang regalo para sa kanya. That's for you, love. Sabi nito. Buksan mo. Saglit na napamulagat si Sandra na makita ang isang diamond ring sa loob ng taheta. Tiningnan niya ng mabuti ang kumikislap na bato niyon. Half-carat diamond iyan. Pagmamalaki pa ni Nick. I love it. Aniyang walang pagsidlan sa dibdib ang kaligayahan. Alam na alam ni Nick ang mga weakness niya. Hindi naman siya materialistic. Ngunit, nakadarama siya ng labis na pagpapahalaga sa binata. Kapag sinusurpresa siya nito ng ganoong mga gifts, isinumpa na niya itong paulit-ulit. At ikinumpara pa nga kay Mike. Nasa isip lamang pala ang matinding pagkasuklam niya rito. Ngunit nanatiling hibang na umiibig sa nobyo ang kanyang puso. Ngayon, nasasabi na lamang ni Sandra sa sariling saglit niyang nagpantasya kay Mike dahil na rin sa pagiging maginoo nito. Ngunit mas makatotohanan ang tibok ng puso. Si Nick pa rin ang tunay niyang mahal, after all. Hindi naman nahirapan si Mike na paikutin ang perang natira sa kinita niya sa pinagsosyohan nila ni Sandra. Bagaman sumama talaga ang loob niya sa dalaga, ipinagpasalamat pa rin niya na tulungan siya nito ng malaki. Ngunit may partition din naman siya kaya sila kumita ng dalaga. Hirap ng katawan at talino ang pamamalakad ng talyer, ang naging papel niya. Mula nang muling magsarili, bihira na siyang umaalis ng talyer. Tinatawagan na lamang niya sa telepono ang mga kliyente niya. Muli siyang tumulong kay Mang Dante sa pagmemekaniko. Inaasikaso niya isang araw ang isang sasakyan na ino-overhaul nang may tumawag sa kanya mula sa gate ng talyer. Isang segundong kinilala muna niyang mabuti ang taong mukha lang nakikita niya sa labas ng gate. Gusto kasi niyang makatiyak na hindi siya dinadaya lang ng kanyang paningin. Rufa? Tumawa ito. Ako nga, Mike. Binuksan niya ang gate. Pinagmasdan niyang mabuti si Rufa, mula ulo hanggang paa. Bagay na bagay ang kaputian nito na suot nitong simpleng greenish dress. Ngayon lang niya ito nakitang naka-makeup ito. Mula nang minsang dumalo sila roon sa isang birthday party, napailing siya. Hindi kita nakilala agad. Nakangiting sabi niya, ang ganda-ganda mo talaga kapag ganyan ang ayos mo. Dalagang-dalaga. Mukhang umasenso ka na yata. Ang lagay ipinamahala na sa akin ni Tito Marshall ang beach resort niya. Bakit bigla kang napauwi rito? Tanong niya. Halika muna sa opisina. Nauna si Mike sa paglakad habang kasunod si Rufa. Pagpasok sa opisina, ay ipinakilala niya ang bisita kay Amy. Pagkatapos ay sila na muling nag-usap sa mahabang sufang nakadikit sa isang dingding ng tanggapan niya. Umuwi lang ako rito dahil na-miss kita. Pagsasabi ng totoo ni Rufa, naikwento ko kay Tito Marshall ang tungkol sa iyo. Gusto niya. Pagbalik ko ay may magandang balita na ako tungkol sa ating dalawa. Napasulyap si Mike kay Amy dahil parang naaasiwa siya rito. Kahit abala ito sa pagsusulat sa pangsekretaryang mesa, ay alam niyang nakikinig ito sa usapan nila ni Rufa. Rufa, pwede bang mag-usap tayo sa inyo mamayang gabi? O kaya'y mamayang hapon? Aniya. Mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Gusto ko lang munang tapusin ang ginagawa ko. Tumayo ito. O sige. Mas mabuti nga sa bahay na lang tayo mag-usap mamayang gabi. Huwag mong masamain na pakiusap ko. Gusto ko rin kasi makapag-usap tayo na wala akong inaalalang trabaho.
Kailangan na kasi ng may-ari bukas ang kotseng inaayos ko. Gusto kong mag-usap tayo ng matagalan para malaman ko ang mga nangyari sa iyo sa Pangasinan. Napangiti ang dalaga. Ikaw naman, naiintindihan kita. Sige, hihintayin na lang kita mamaya sa amin. Tumingin ito kay Ami. Ami, aalis na ako. Ngumiti si Ami. Sige Rufa, mag-ingat ka. Paglabas nito sa opisina, inihatid pa niya ng tingin ang dalaga. Malaki na talaga ang pinagbago nito pati na sa kilos. Nadama niya ngayong hindi na mahirap mahalin ang kanyang kababata. Kaya lang, lagi siyang naiinis dito sapagkat very unladylike kung kumilos at lagi pangang lasing. Naisip niyang baka na hindi si Sandra ang magiging kapalaran niya at talagang sila ni Rufa ang para sa isa't isa kung sakali. Nagtungo siya muli sa kotseng inaayos nang maaalalang kailangan na pala iyon ng may-ari bukas. Kinagabihan ay dinalaw nga niya si Rufa sa bahay ng mga ito. Hindi na alak ang naaamoy niya rito. Mamahaling pabango na. Pinaupo siya nito sa mahabang sofa at magkatabi sila sa upuan. Ang tiyuhin mo lang ba ang naiwan ngayon doon? Tanong ni Mike. Hindi, sabi nito. Kumuha ako ng pansamantala na mamahala sa beach resort. Kaya kahit tumagal ako rito, okay lang sa tiyuhin ko. Basta't ang gusto niya, personal ka niyang makita. Bakit hindi mo isinama? Kasi, mahina na iyon. Napilitan lang pumarito iyon noon para kunin ako. Ang gusto ko, kayo na lang mag-anak ang magbakasyon sa aming beach resort sa Dagupan. Isasama natin sina Aling Nadia at mga kapatid mo. Walang problema sa ikabubuhay natin doon. Ipapamana na sa akin ni Tito Marshall ang beach resort niya. Kahit doon, kung gusto mong magtaliya, maihahanap agad kita ng pwesto. Parang hindi siya makapaniwala sa mga ikwenento ng kababata. Paano nang ikabubuhay ng tiyo mo kung ibibigay niya sa iyo ang beach resort niya? May mga commercial building pa na paupahan si Tito Marshall. Matandang binata naman siya. At ang kita lang niya sa paupahan ay sobra-sobra sa kanya. Napangiti siya. Buti pala't napunta ka sa kanya Kung hindi sa masasakit mong salita sa akin, hindi ako sasama noon kay Tito Marshall. Hindi pa sigurado ako magbabago ngayon kung hindi ako sumama sa Pangasinan. Alam ko rin namang hindi ka talaga ganoon. Medyo napasubo ka lang talaga sa mga barkada mong T-Bird kaya natuto kang uminom. Tumango ito at pumurmal. Mike, mahal mo ba ako? Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya. Heto na naman po kami. Naisa loob niya. Hindi na makapaghintay na ako mismo ang dumiga. Rufa, kahit kunting pagtingin lang Mike, may maaasahan ba ako? Nasa mga mata ni Rufa ang pagsusumamo. Ang pag-asam ng positibong reaksyon mula sa kanya. Talagang nilulunan nito ang pride sa ginagawang pagtatapat sa kanya. Gayong kababaing tao. Natahimik siya at nakadama ng habag sa kababata. Hindi niya agad masagot ito. Hindi pa rin niya matiyak kung ano talaga ang tunay na nararamdaman para sa kababata. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa kanyang isip ang inuukol ng pagmamahal sa dating kasosyo. Alam ko kung sinong iniisip mo, Mike. Sa pagkagulat nga'y narinig niya kay Rufa. Si Sandra Hindi siya makapagsalita kaagad. Mas madali mo siyang makalimutan sa tulong ko, Mike. Sabi nito. Hindi ako manluloko na tulad ni Sandrang iyon. Saan mo nalaman ang tungkol sa kanya? Takang tanong niya rito. Wala kang maililihim sa akin. Kahit malayo ako sa iyo. Patuloy akong nakikibalita tungkol sa kalagayan mo. Alam kong may lihim kang pagmamahal sa kasosyo mong iyon.
Hindi ka nga lang niya pinatulan dahil nakipagbalikan sa dating nobyo niya. Napayuko siya. Nahihiya siya sa kanyang kababata. Paano ito nalaman na lihim siyang umiibig kay Sandra? Sino ang nagbulgar? Ang kapatid niyang si Gina? Hindi ka para sa kanya, Mike. Pangungulit nito. Tayong dalawa ang para sa isa't isa. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Alam mo ba iyon? Rufa, pag-iisipan ko ang invitation ng tito mo para sa aking mag-iina. Nasabi niya, just stick around. I want you to be around. Okay? Sure. Anything you say. No problem. Pero bigyan mo rin ako ng konting pag-asa. Rufa, pakiusap nito. At handa akong maghintay. May maaasahan ba ako? Hindi siya makapagsalita. Mayroon ba? Muling tanong ni Mike. Tumango lang siya ng bahagya. Sumaya ang anyo ng binata sa tugon niya. Hinawakan nito ang isang palad niya at pinisil. Masayang masaya ako, Mike. Salamat. Huwag kang mag-alala. Hindi ka iiyak sa akin. Paliligayahin kita. Parang gusto niya magpasya ngayon pa lang. Naramdaman niya dahil sa sinabi ni Rufa. Lalo na't gusto niya makalimutan na agad si Sandra. Ngunit may isang pag-aatubiling tila maliit na tinig na tumututol sa kaibuturan ng kanyang puso. Naipasya niyang kung si Rufa na talaga ang nararapat niyang mahalin. Ayaw niyang magiging hadlang ang alaala ni Sandra sa kanilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.